Corinthians chapter 5. 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Dito po tayo mag-aaral ngayon sa oras na ito. Ito yung ating tema. 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Sabi po ng Bible in verse 10, Tagalog po yung aking hawak, sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Yan po yung ating tema. Ang ating pag-uusapan ay yung is there a judgment day for a Christian? Meron bang pagsusulit na magaganap para sa isang Kristiyano na naglilingkod sa Diyos? Yes or no? Yes. Lahat po tayo ay haharap sa Diyos, lalo kung kayo ay nanampalataya na sa Diyos. Okay? Yan po, kung tayo ay kumilala na sa Panginoon, lahat tayo haharap sa Diyos, whether you like it or not. Haharap at magbibigay sulit. Hindi po exam ang pinag-uusapan dito. Pagbibigay sulit ayon sa ating ginawa nung tayo ay nasa lupa pa. Hindi natin pinag-uusapan ng edad, hindi po natin pinag-uusapan dito kung kayo'y mayaman o may pinag-aralan. Ang pinag-uusapan po natin, lahat tayo ay haharap sa Diyos. Okay, kailan po mangyayari yung pagharap natin sa Diyos? Kailan? Pagka tayo ay namatay na. O kaya tayo ni-rapture na, tayo ay haharap sa Diyos, isa-isa. Personal ang pagharap sa Diyos. Individual ang pagharap sa Diyos. Hindi po tayo sabay-sabay. Tatawagin tayo ng Diyos at tayo po ay magbibigay sulit according sa ating ginawa dito sa lupa. Okay ba yon? Anong dapat ikahiya ng isang taong o ng isang Kristiyano sa pagharap niya sa Diyos? Meron bang dapat ikahiya? Meron bang dapat ikatakot kung tayo ay haharap sa Diyos? Hello? Meron bang dapat ikahiya at ikatakot kung tayo ay haharap sa Diyos? Maybe. Merong mahihiya, merong matatakot, merong nakayuko dahil sa pagharap sa Diyos, dahil sa, yun po, maybe siguro wala siyang ginawa para sa Diyos. Okay? Kaya nga ang tanong sa atin, kailan mangyayari yun? Hindi po natin alam. Pero pwedeng mangyari anytime, any moment, pagharap natin sa harapan ng Panginoon. Tama ba yun? At walang makapipigil sino man sa pagharap natin sa Diyos. Kapag tinawag yung ating pangalan, magre-report tayo isa-isa. Okay? At magbibigay sulit ayon sa ating ginawa. Huwag po natin katakutan ng pagharap natin sa Diyos. Lahat po ng mga mananampalataya pupunta sa langit. Amen? Okay ba yan? Lahat tayo ay pupunta sa langit kung tunay tayong nanampalataya sa Diyos. Ngayon, kung tayo ay hindi nanampalataya sa Diyos, iba yung pupuntahan natin. Okay? Iba yung haharapin natin. Nakakatakot yun. Kaya nga ang tanong, ano huma ang pagharap ng isang tao kay Kristo? What is the judgment seat of Christ? Ang sabi po ng Bible, lahat po tayo, sabi ko nga kanina, ay hahatulan ng Diyos bawat tao ayon sa ating ginawa. At ang maganda nito, ang sabi po ng Bible, hinatulan at tinubos ng Diyos ang kasalanan ng sanlibutan. Okay ba yon? Sa Kalbaryo, kung ikaw ay nanampalataya, sabi ko nga kanina, kay Kristo ay wala kang dapat ikatakot sa paghukom. Dahil yung ating kasalanan ay pinatawad na ng Diyos. Di ba? Kung tayo nanampalataya sa Diyos, hindi na tayo dadalhin saan? Sa impyerno, sabi ng Roma Kapitulo 8, talatang 1, ang lahat ng nakipag-isa, kanino? Kay Kristo ay wala na sa kahatulan. Tinanggal ng Diyos yung hatol sa atin nung tayo ay nanampalataya. Wala na rin yung galit. Okay? Kaya nga mapalad tayo eh. Dahil yung sumpa, yung galit ng Diyos nung tayo nanampalataya, dahil sa ginawa ni Kristo ay kanyang tinanggal. Ngayon ang tanong, sa paanong paraan, what will I be accountable in the judgment seat of Christ? Ano ang aking pananagutan sa harapan ng Diyos pag ako'y humarap na? Okay, number 1,
What will I be accountable in the judgment seat of Christ? Number 1, ito po yung letter A natin. Ang sabi ng Bible, yan. Our words, sabi ng Bible, ang ating mga gawa will be judged. Amen? Sabihin ng Diyos ang hahatol sa ginagawa natin para sa Kanya. Tandaan po natin ang pagsiservisyo ay dito. Okay? Niligtas tayo ng Diyos para maglingkod sa Kanya, magtrabaho para sa Kanya. Haharap tayo sa Diyos eh. Kaya nga sabi po ng Bible, lahat tayo ay haharap. Kaya nga ang tanong, paano tayo nagtrabaho para sa Diyos? O nagserbisyo para sa Diyos? Sa paanong paraan tayo nagtrabaho para sa Diyos? Sabi ng Bible, kailangan fully and wholehearted. Yun po yung tama. Full of joy. Sabihin, yung bang ginagawa nating serbisyo ay totoo at buong puso nating ginagawa para sa Diyos. Amen? Kasi sabi po ng Bible, sayang yung ating serbisyo sa Panginoon kung hindi po totoo yung ating serbisyo para sa Kanya. Okay? Sayang po yung ginagawa po ninyo kung yung pagpunta nyo po rito ay hindi bukal sa puso natin. Di ba ho? Ang nagtutulak kung bakit tayo nagseserbisyo sa Diyos ay ang pag-ibig natin sa Kanya. Tama ba yun? Kung wala tayong pag-ibig, hindi natin bibigyan ng importansya ang gawain ng Diyos, ang pagseserbisyo. Pero dahil meron tayong pag-ibig na nilagay ng Diyos, kahit na tayo ay pagod, imbis na magpahinga araw ng Sunday, narito tayo ngayon. Yun po yung pagseserbisyo na ibinibigay natin sa Diyos. Hindi po sayang yun. Kapag tayo nagserbisyo, lahat yan ay nakikita ng Diyos. Okay? Nakikita ng Diyos kahit kayo pagod, kahit kayo hirap sa pagpunta sa Panginoon, sa gawain ng Panginoon, nakikita ng Diyos yan at hindi po sayang. Di ba? Nung kayo siguro hindi mananampalataya, pag araw ng linggo, nasan kayo? Nasan tayo? Siguro nasa pasyalan, nasa mall, di ba? Yun po yung ating pinupuntahan. Pero ngayong Kristiyano na tayo, narito tayo sa gawain ng Panginoon. Yun po yun. Amen? Hindi tayo mamapasyal pag araw ng linggo dahil ang linggo ay para kanino? Para sa Diyos. Serbisyo po yan. Yung unahin natin ng Diyos, serbisyo po yan. At hindi po sayang. Maaring hindi na-appreciate ng tao yung ginagawa mo, pero ginagawa mo yan ng buong puso para sa Diyos. Di ba? Nakikita ng Diyos yan at may gantimpala ka pagharap mo sa Diyos. Yung ating gawa, yung ating serbisyo ay mayroong kabuluhan para sa Panginoon. Okay, number 2. Our words will be judged. Una yung words, yung trabaho natin, serbisyo natin. Ngayon, yung ating mga salita ay hahatulan ng Panginoon. Tama ba yon? Sa panong paraan, hahatulan ng Diyos yung mga binibitawan nating salita. Ano ba meron kapangyarihan ang dila? Sabi po ng James chapter 3, kung makikita po natin, what is the power of the tongue? What the tongue can do? Ano ho ba ang pwedeng gawin ng dila? Sabi po ng Bible sa number 1, the tongue has power to direct or manage and control. Sabihin, ang dila daw kahit napakaliit, siya po yung nagtuturo kung saan at ano ang gusto niyang gawin. Katulad po ng isang kapitan. Di ba ho? Kahit anong sabihin ng kapitan sa kanyang crew, ay hindi sila, kapitan ng barko, di ba? Sasabihin ng kapitan, dito tayo. Walang magagawa yung mga crew, yung mga staff ng isang barko. Pag sinabi ng kapitan, yan ang aking utos, walang sino mang pwedeng, bumali. Sa isang utos lang, nag-o-obey sila. Hindi sila pwedeng magreklamo, parang kasundalo, di ba? Di ba? Obey first before you what? Complain. Sumunod ka muna. Bago ka magreklamo, yun po yung kanilang batas. Dahil sa posisyon sila, wala kang magagawa kasi yun ang binitawan nila. Whether you like it or not. Sa ayaw sa gusto mo dahil ang utos ng nakatataas sa iyo ay dapat mong sundin parang hari. Di ba? Yung sabi alam natin, ito yung maganda rin kasabihan, ang utos ng hari, hindi nababali. Yun ay talagang pag sinabi niya, gagawin mo yan. Hindi po pwedeng hindi gagawin yan. Ganon po ang nagagawa ng dila. Siya po yung nagmamanage. Kaya nga, sabi ng Bible, beware of idle word.
Sabihin, mag-ingat po tayo sa mga walang saysay na salita o questionable story o hearsay. Sabihin bilang Kristiyano, ingat po tayo sa mga ganyang mga naririnig po natin na wala namang saysay o talagang parang question sa atin yung kanyang kwento. Huwag tayong magbibitiw kagad ng salita hanggat hindi pa proven. Okay? Kasi lahat tayo ay mananagot sa Diyos. O yung tinatawag nating deliberate lie, yung kusa na nagsisinungaling o sinasadyang pagsisinungaling ng isang tao. Yun po yun. Lahat ng binibitawan nating salita ayon sa Matthew chapter 12, verse 36 to 37. Sino nakakita? Pakibasa po ninyo. Ayan po yan. Mateo kapitulo 12, talatang 36 hanggang 37. Ayan, pakinggan po ninyo ang sinasabi po ng Bible. Pakibasa mga brad. Okay. Okay, ilang. Salamat. Sabihin sa iyong salita, ahatulan ka. Okay? Kung ikaw ay nagsalita ng maayos, mas maganda. Pero kung ikaw ay nagsalita ng hindi maganda, ay mananagot ka sa Diyos. Tama ba yon? Sabihin, ang nakakarinig ng sinasabi mo ay ang Panginoon. Kaya ingat po tayo. Huwag tayo magbibitaw ng salita na hindi pa proven. Tama ba yon? Lahat ng sinasabi natin ay nakarecord. Saan? Sa paanan ng Diyos. Hindi mo pwedeng itago yung mga salitang binitawan mo sa Diyos. Hindi mo pwedeng i-deny yung mga salitang binitawan mo sa Diyos o sa tao. Di ba? Lahat yun ay hayag. And then number 2, not only the tongue has power to direct or manage. Number 2, the tongue has power to destroy. Sabihin, ang dila ay may kapangyarihan sumira. Ng alin? Ng samahan o ng fellowship. Di ba? Ang ganda ng ating pag-uusap pagkatapos dahil sa isang kasinungalingan, masisira ang isang samahan, ang isang pamilya. Kaya ingat po tayo, yun po ang kapangyarihan ng dila, sumisira ng samahan. Sabi nga ng Bible sa James chapter 3, no man can tame. Walang sino mang makapagpapaamo ng dila. Okay? And then sabi po ng Bible, it is unruly evil. Ito ay saksakan ng sama. Okay? Full of deadly poison, puno ng lason. Ang dila ng isang tao, apoy na parang kumakalat, sakit na nakamamatay kung hindi magagamot at maaagapan. Okay? Deadly poison po yung dila. Nakasisira ng fellowship, ng pamilya. Okay? Number 4, ito maganda. Okay? The tongue has power to delight. Sabihin, ang dila ay nagpapasaya. Amen? Nakatutulong, ibig sabihin, nagbibigay kasiyahan o tuwa sa mga nakikinig. Lalo kung siya ay nalulungkot. Di ba? Kapag ikaw ay nakarinig ng isang taong nagsasalita ng maganda, anong nararamdaman mo? Di ba natutuwa ka? Yun po yun. Yun po yung nangyayari kapag tayo ay nakarinig ng mga magagandang salita. Natutuwa tayo, nakatutulong ng malaki, naibsan yung lungkot natin. Tama? Yun po yun. And then, eto po, maganda. The wrong use of the tongue. Yung maling paggamit ng dila. Dito tayo. Okay. Ano po ba sa palagay nyo ang maling paggamit ng dila? Number 1, bilisan lang po natin, to blame God when tempted to do wrong. Sabihin, sisihin ng Diyos kung tayo ay nakagawa ng mali. Okay? Mali pala yung sisihin natin ng Diyos kung tayo ay nakagawa ng mali. Ikaw ang may gawa, sisisihin mo ang Diyos? Hello? Okay, nagkakasala ka doon. Sisihin ang Diyos kung tayo ay nakagawa ng kasalanan. Sisihin ng Diyos sa mga pagsubok, kabiguan, karamdaman, at kasalanan. Kung ikaw ba ay nabibigo, dapat mo bang sisihin ng Diyos na ikaw mismo ang may gawa? Yun po yung maling paggamit ng dila. Panginoon, bakit ganito na lang yung nararamdaman ko? Wala na bang katapusan? Okay? Yun po yung maling paggamit ng dila. Number 2, to speak evil of another. Okay? Yung pagsasalita ng masama sa kapwa. Okay? Lalo kung galit ka. Pipintasan mo. Sisiraan mo. Like gossip, chismis. Okay? Sabihin yung chismis ay talagang apoy na kumakalat.
Sino ba chismosa rito? Okay, ingat po kayo. Marami kayong makakaaway pag chismosa kayo. Hello, marami magagalit sa inyo pag chismosa kayo. Kaya ingat po kayo, no? Hindi ugali ng isang Kristiyano yung pagchichismis. Okay? Chismis natin si Kristo, mas maganda. Pero yung buhay ng may buhay, ichichismis mo, maling paggamit ng dila. Yung criticism, backfighting. Okay? Okay kayo magkausap, pagkatapos iba-backfight mo siya. Hindi totoo yung sinabi ng tao ngayon. Di ba? Yun po yan, ano ho? Okay? Huwag sana. Yung angal ng angal, murmuring. Yun po yung maling paggamit ng dila. Pag inutusan ka, bakit na naman ako? Wala na bang ibang makita? Okay, yan, di ba? Murmuring yun, angal yun. Yun po yung paggamit ng dila. Okay, number 3, to express discrimination between the rich and poor, illiterate, and genius. Sabihin yung parang meron kang itinatanging tao o itinataas kapag yan ay matalino, okay sa'yo. Pagka bobo, magpastor ka na lang. Okay? Ikaw ay matalino, magdoktor ka na lang. Minsan ganun no? Discrimination di ba? Pagka meron tayong anak na matalino, favorite natin, pero pag bobo yung anak natin, ito lang baon mo kasi bobo ka naman Wag. Nasasaktan ng bata kapag kagano, dinidiscriminate natin sila. Okay? Wag po yung kakaroon ng favoritism, mali din po yun. Ito, paborito ko kasi masipag ka, ikaw tamad ka. Na-hurt ang bata. Okay? Wag niyong uugaliin yung ganyang mga kaugalian, na didiscriminate. Ikaw mayaman ka, dito ko sa unahan ikaw mahirap, doon ka sa likod. Kasi may magaganda, may uupo dyan, mga bisitang, mga talagang giver. Ikaw, doon ka, hindi ka naman nagbibigay, nagpapahangin ka pa, doon ka lang sa likod. No, mali yan. Yan ang hindi dapat sa loob ng gawain ng Panginoon. Huwag kayong mamimili ng tao. Ang Diyos hindi namimili ng ililigtas. Kung ang kaligtasan ay para lang sa mga mahihirap at mayayaman, ang kaligtasan ay para sa mayayaman at matatalino, lugi tayo. Hindi ba? Hindi ka mayaman okay? Hindi ka maganda. Kung ang Diyos ay nagdi-discriminate, kawawa po tayo. Pero praise God, walang pinipili ang Diyos. Kahit sino, kahit ano ka pa, mahal ka ng Diyos. Hello? Okay, eto pa, maganda. To swear. Sino madalas mangako? Sino madalas mangako? Kanino kayo nangangako? Ang tanong, pangalawang tanong, yung bang pangako nyo itinutupad po ninyo? Hello? Sa asawa po ninyo, tinutupad ba yung pangako nyo? Puro kayo pangako. Pero hindi nyo laging napapako. To swear. Okay? Huwag kayong mangako na hindi nyo tutuparin kasi nagkakasala kayo sa Diyos. Bago ka magbitiw ng salita o pangako, isipin mong maraming beses. Kasi nakikinig ang Diyos sa mga binibitawan nating salita. Kung nangangako ka at hindi mo tutuparin, nagkakasala ka sa Diyos. Lalo kung pinangako natin, anak pagbutihin mo yung pag-aaral mo, bibigyan kita ng regalo. Ang ginawa ng bata, pinagbutihan nga. Tapos, nasa na yung regalo mo? Hindi, nangako lang naman ako, hindi ko sinabing bibigay ko sa'yo. Mali, Dapat pag nangako ka, gawin mo. Hello? Para yung bata, yung kausap mo, magkaroon ka ng palabra. Palabra de honor. Okay? Kung meron kayong kausap, siputin ninyo. Huwag niyong Indianin. Nangako kayo, magkita tayo, tapos hindi niyo susiputin. Ay, talaga magagalit sa inyo. Wala ka palang isang salita Sabi mo, mag-antay, napalis ako na kakaantay sa iyo. Walang taong, hindi ka dumating. Ilang oras ako nag-antay. Sabihin yung pangako ba natin ay ginagawa natin? Tinutupad ba natin? Okay? I hope na, sabi po ng Ephesians chapter 5, Ecclesiastes chapter 5, verse 4 and 5. Para makita po natin. Basa po tayo. Magaganda po yan, Ecclesiastes chapter 5, verse 4 and 5. Ecclesiastes, sa lumang tipan po. Okay, yan. Basa po tayo. Kasi naman to, Sunday school naman. Ecclesiastes chapter 5, verse 4 and 5. Ano po ang laman ng salita ng Diyos tungkol dyan sa pangako? Okay, sige po, basa ba?
Okay, pagka daw tayo nangako, tuparin natin. Okay, kung hindi ka tutupad sa pangako mo, ikaw ay nagkakasala. Mas maigi na huwag ka nang mangako na hindi mo naman tutuparin. Kaysa yung mangako ka na hindi mo tinutupad. Okay ba yon? Sino yung mga taong nangangako na hindi tinutupad? Meron ba kayong kilala na nangako na hindi tinutupad? Ano tawag natin doon? Sinungaling. Sino yung mga yun madalas? Yung mga politician. Excuse ko, may politician po dito, no? Baka magalit kayo sa akin. Totoo po yan. Kapag kaya ay nakatayo sa entablado, lahat ng kayabangan lumalabas para maiboto lang. Ipagagawa ko yung mga baku-bakong simento. And then, nung nanalo na, kinalimutan ka na. Okay? Pag lumapit kayo sa akin, maasahan nyo ang tulong ko. Pero kapag nilapitan nyo sila, pagtataguan kayo. Okay? Sabihin yun po yung napakapangit na ginagawa o ugali ng isang tao. Ito, number 5. Number 5, to blaspheme. Yung lapastanganin ang pangalan ng Diyos. Sinasama sa biruan ay maling paggamit ng dila. Hello? Meron bang gumagawa ng ganon? Yung pangalan ng Diyos ay ginagamit nating sa biruan, nagkakasala po tayo sa Diyos. Kasalanan po na isama sa biruan ang pangalan ng Diyos. Nada pa lang, binanggit na yung pangalan ng Diyos. Mali po, nagbibiro. Yan po ay kasalanan sa harapan ng Diyos. At kung ang Espiritu ay ating nilapastangan, walang kapatawaran yan. Okay ba yan? Yun po yung turo ng Biblia. Okay, pagkatapos ng ating the wrong use of the tongue, ay ito naman the right use of the tongue. Amen? Kung merong right, ano ang tamang paggamit ng dila? Number 1, sabi po ng Bible, a spiritual tongue is what? Ang spiritual na dila ay what? Is medicine. Okay? Ang makalangit na salita ay gamot sa mga what? Nangihina, nasusugatan, nawawala, nagwawala, at naliligaw. Hello? Yun po yun. Yung salita ay gamot sa mga taong nalulungkot, nawawala, at what? Naliligaw. Yun po yung tamang paggamit ng dila. Kung meron kayong kilala na talagang lugmok na, ikaw ang gagamitin ng Diyos para ano siya? Para payuhan. Di ba itong dila, ang gamitin natin kung meron tayong mga kasama na hindi na umatin. Okay? Kakamustahin natin, ipapalo up. Kamusta ka na? Ba't di ka na umatin? Kasi dyan, ikakampihan mo pa. Wag. Dapat, palakasin mo siya. Talagang ganun eh. May problema pero huwag kang give up. Amen? Yun po yung encouraging word na ibibigay natin sa kanila. Inaantay ka namin, namimiss ka na namin. O kaya naman, merong dumating, bakit ngayon lang dumating? Ba't sumupot ka pa? Parang pinagalitan mo, kaya nga bumalik para ma-restore, ma-revive. Tapos sasalubungin, ba't ka bumalik? Dapat di ka na bumalik. Parang offending ang dating. Di ba? I praise God, Brad. Nakabalik ka. Matagal ka na namin pinagpe-pray. Salamat, nagkita tayong muli. Okay ba yun? Medicine yun. Di ba? Hindi yung, huwag ka nang matindi dito. Hindi ka naman nagbibigay. Masakit yun. Masakit na salita yun. Okay. Number 1, the right use of the tongue to praise and thank God every day. Okay? Yun po yung tamang paggamit ng dila, yung pagpuri at pagpapasalamat sa Diyos sa lahat ng ibinibigay niya sa atin. Amen? Yun po yun. Marunong ba kayo magpasalamat? Lahat ba tayo nagpapasalamat? Kailan dapat magpasalamat? Every day. Maliit man o malaki ang nasa iyo, pasalamatan mo. Sabi ng Bible, in everything, give thanks. Sa lahat ng bagay ay matuto kang magpasalamat dahil ito ang kalooban ng Diyos. Yung taong hindi marunong magpasalamat, walang utang na loob. Hello, kayo mga bata, mga kabataan, nagpapasalamat ba kayo sa nanay ninyo? Hello, sa tatay ninyo? Nagpapasalamat ba kayo? Na kayo ay kanilang tinulungan, pinaaral, no? Minsan may mga tao nagpapasalamat kapag kaya na nasa ataol na eh. Salamat sa iyo. Nagsisisi sa kasalanan ginawa.
Di ba, ganun, ano? Huli na, para pasalamatan mo siya. Mingi ka ng sorry, huli na. Patawarin mo po ako, hindi ako naging masunurin sa'yo. Hindi ka na maririnig. Habang buhay, yung mga magulang po ninyo, ako wala ng nanay at tatay. Ulila na ako. Okay? Sino pa sasalamatan ko? Yung mga kuya ko, yung mga ate ko. Kahit wala na sila. Dahil sila'y tumutulong din sa akin. Di ba? Kahit wala na kami magulang, nagkakaisa kami, nagtutulungan kami. Yun po, pasalamatan niyo yung mga tumutulong sa inyo. Yung pastor po ninyo, pasalamatan ninyo, pinagpe-pray kayo araw-araw. Hello? Mahal niyo ba pastor niyo? Pinagpe-pray niyo ba pastor niyo? Pinasasalamatan niyo ba pastor niyo? Oh, mahina, amen, ano? O galit kayo sa pastor niyo. Huwag kayo magtatanim ng galit sa pastor. Kung kayo kinokorek, mahal kayo ng pastor po ninyo pag kinokorek. Sabi ko nga sa church namin, alam niyo kapag hindi na ako makikibulo sa inyo sa ginagawa po ninyo, mali, hindi ko na kayo mahal. Huwag po kayong magagalit sa akin pagka kinokorek ko kayo. Sabi ko sa church, kasi mahal ko kayo. Ang tunay na pastor, minamahal ang tupa. Hindi iniiwan at pinababayaan. Di ba? May dalawang klaseng pastor sa Biblia. Yung hireling at yung tunay. Yung hireling, I don't care kung yung kanyang tupang inaalagaan ay nagkakaroon ng problema. Kung yan ay kinakain ng mga lobo, I don't care kasi hireling siya. Bayaran siya. Pero yung real shepherd ay nagmamalasakit sa kanyang tupa. Pag may problema, dinadaw, pinagpipray, ini-encourage. Dapat pagkagano ng pastor, dapat pinapasalamatan. Sa paanong paraan pinasasalamatan ng pastor? Sa paanong paraan pinasasalamatan ng pastor? Kapag birthday niya, pag birthday niya, pastor, ito po yung regalo ko sa inyo. Thank you po sa mga advice, sa messages na binibigay niyo, malaking tulong yung messages na naririnig namin sa inyo. Dapat pagpipray niyo yung pastor niyo. Kasi kung tayo inaatake ng diablo, inaatake din ang pamilya ng mga pastor at ang kanyang mga anak. Di ba? Pag-pray natin sila at pasalamatan. Okay. Not only to praise and thank God every day. Number 2, what is the right use of the tongue? To pray to God for healing. Sabihin, tayo po ay naniniwala na ang panalangin ay malaki ang naitutulong. Kung yung kapatid natin ay may karamdaman at humingi ng prayer sa iyo, pag-pray mo siya. Di ba, Brad? Anong kailangan mo? Well, meron po akong problema. Meron po akong sakit. Pwede bang pag-pray mo ko? Ay, wala ako. Busy ako. No. Kung concern ka, pag-pray mo siya. Pray one another. Baka yung taong yan, kung hindi mo mag-pray, baka mag-backslide na. Pero dahil pinag-pray mo siya, naku-comfort siya, nare-revive siya, sabi, meron pala nagmamahal sa akin. Meron palang nananalangin sa akin. Amen? Malaki ang naitutulong ng panalangin. Sa mga taong nadi-discourage, di ba? Sa mga taong nangihina, pag pinag-pray mo, lalo kung may sakit yan, dinalo mo, pag-pray mo. Okay? Malaki na itutulong yan. And then, not only to praise, not only to pray, to sing. Yun po yung tamang paggamit ng dila. Kahit yung boses natin ay hindi masyadong maganda, pero kapag umaawit tayo sa Panginoon, gumaganda yan. Amen? Hindi mo kailangang magpa-cute para umawit lang. Para mapuri ka lang. No, basta ikaw umaawit kahit anong boses meron ka, no? Umawit ka para sa Panginoon. Take note, yung aawitin natin, makalangit na awit. Yun po yung nakalulugod na awit sa harapan ng Diyos. Tama ba yun? Kaya kung yung awit natin ay hindi makalangit na awit, hindi po natutuwa ang Diyos sa atin. Sana yung ating aawitin ay makalangit na awit para sa Panginoon. Yun po ang gusto ng Diyos sa atin. Okay? Ano pa? To witness for the Lord. Yun po yung gusto ng Diyos. Magkaroon tayo ng malasakit sa kaluluwa. Di ba? Sabi ng Proverbs 11:30, He that winneth souls is wise. Ang nag-aakay ng kaluluwa ay pantas sa paningin ng Diyos. Gusto niyo maging pantas? Hello? Gusto niyo maging pantas? Mag-akay kayo ng kaluluwa. Dalhin natin kanino? Ang tao kay Kristo. Tandaan po natin, tayo may pananagutan sa ating kapwa kung ang
kaligtasan ay nasa atin at hindi po natin isineshare sa kanila. Mahal ba natin yung loved ones po natin? Mahal ba natin yung loved ones natin? Say amen. Dalhin natin sila sa Diyos. Witnessan natin sila. Walang ibang instrumento ang Diyos para sa kaligtasan ng mga taong yan, kundi tayo. Huwag tayong mahiya, huwag tayong matakot na mag-share ng gospel. Tanyo yung mga sa amin, sa Nabotas, ang pinakamaraming nag-aakay ng mga, nagdo-door to door, ay yung mga Jehovah. Masisipag sila ngayon. Masisipag sila, maging ang INC, nagdo-door to door na rin. Tayo, anong ginagawa natin? Hello? Baka isang araw, yung mga loved ones po natin, pag hindi natin na-witnessan at walang narinig ng Ebanghelyo, saan sila pupunta? Huwag mo ikatwirang ibait naman yung aking loved ones, siguro nasa langit siya. Hindi po kabaitan para ang tao ay mapunta sa langit. Maganda maging mabait tayo, pero hindi po yun ang dahilan para mapunta ang tao sa langit. Kailangan ng tao si Kristo. Amen? Okay? Yun po yun. Kailangan ng tao si Kristo sa buhay niya. Okay. Not only to praise and to thank God every day, to pray, to sing, to witness for the Lord, for backslider to be restored. Sabihin, ikaw ang maging tulay para yung kapatid mo sa Panginoon na nangihina, i-follow up mo. Di ba? Yun po yun, Brad. Miss ka na namin. Sana bumalik ka na sa Panginoon. Okay? Pinagpe-pray ka namin na makabalik sa Panginoon. Ang Diyos lang makatutulong sa iyo. Yun po yung sabihin natin. Tayo maging daluyan para maibalik natin sila. Saan? Sa Panginoon. Tama ba yun? Huwag natin silang iwanan. Huwag natin silang iwasan. Huwag na natin puntahan yan eh. Matigas naman ang ulo niyan eh. Kaya nga dinisiplina yan eh. No, pagka yan ay nawala sa loob ng church, baka pumunta yan sa kulto. Hello? Aagawin ng kulto yan, makikipag-debate pa siya. Diyan sa church niya, wala namang concern eh. Konti lang pagkakamali, ginawa na sa akin yung isang bagay na ganito. Hindi na ako binisita. Di ba? Ganun eh. Kaya dito na lang pupunta. Eto, meron po, huwag kayong nagtataka. Meron akong naging kaklase nung ako'y nag-aaral sa manpower test that. Hindi pa ako pastor. Sabi niya, nagpakilala kami kung sino kami. Sabi ko, ako po'y Baptist. Sabi, Baptist ka? Alam mo, Baptist din ako. Nga lang, hindi ko nakita sa Baptist yung magandang samahan. Kaya lumipat ako. Saan? Sa INC. Kasi masaya sila. Maganda pa simbahan. Marami. At yun ay tama. Sabi ko, paano naging tama ang INC? Di ba? Sabi ko, baka Baptist ka lang, pero hindi ka Kristyano. Nagulat siya. Di ba? Baka Baptist ka lang, pero hindi ka Kristyano. Nagulat siya. Sabi, ano magkakaiba nun? Ano magkakaiba nun? Kailangan mo si Kristo para maging Kristyano ka. Baka umatin ka lang sa Baptist, pero hindi ka Kristyano. Talaga, nakipag-debate sa akin. Sabi, sayang. Nandun ka na sa katotohanan, lumipat ka pa sa saan? Sa kamalian. Hello? Yun po. Bilang Kristiyano, sana maging tayo. Aware tayo dun sa mga taong nanghihina. Huwag na silang iiwasan. I-restore natin, i-revive natin sila. Okay ba yun? Hindi madali ito, struggle ito, pero kayo po, kung talagang mahal natin sila, dalhin natin, ibalik natin sila sa gawain ng Diyos. Okay. Not only, number 3, okay, our thought and mind, heart will be judged. Hello? Sabihin, sa totoo lang, ang sabi po ng Bible, alam ng Diyos ang kaisipan po ng bawat isa sa atin. Christian battlefield is in, saan ba ang tunay na digmaan ng Kristiyano? Saan ang tunay na digmaan ng isang Kristiyano? Is in the mind. Yun po yung tunay na digmaan na inaharap ng isang mananampalataya. Tandaan po natin, sabi po ng isang tao,
di kayang basahin ng ating mga magulang, ng ating mga kapatid, barkada, kaibigan, even ang pastor po natin, at ni Satanas, yung ating kaisipan. Hindi niya kayang basahin yon. Even yung ating pastor, hindi kayang basahin yung ating puso. Tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam ng ating isipan at puso. Di ba? Sa harapan ng Diyos, ang laman ng ating isipan at puso ay ano? Hayag. Wala tayong maitatago sa harapan ng Panginoon. Wala tayong maililihim sa Kanya. Okay ba yon? Ang tanong, bilang manakikinig ng salita ng Diyos, paano nadudumihan at nagkakasala ang isipan ng tao? Paano? Sa paanong paraan nadudumihan ang ating isipan? Okay? Number 1, yung ating pinakikinggan at pinapanood. Okay, hindi lahat na napapanood sa TV maganda. Hindi lahat na napapakinggan ay maganda. Kaya nga may nakalagay, parental guidance. Sabihin yun po yun, kailangan po natin maging aware sa ating pinapanood. Baka yan, yung ating napapanood, ginagaya na natin. Yung lahat ng nakikita natin, ginagaya na natin. Tama ba yon? Kaya ingat po kayo. Sabi ng Bible in Matthew chapter 5 verse 28, tingnan po ninyo. Mateo kapitulo 5, talatang 28. But I say to you that whosoever looketh on a woman to lust after her hath committed adultery with her already in his heart. Okay, ang sabi ng Biblia, kung ikaw daw ay tumingin sa isang babae na may pagnanasa, ikaw ay nagkakasala ng pangangalo niya. Tumingin lang. Masama bang tumingin? Hindi. Pero kung tumingin ka na may pagnanasa, ay nagkakasala ka ng pangangalo niya. Lalo kung ginawa mo pa. Diba? Hindi mo pa ginagawa, tumingin ka lang na may pagnanasa sa isang babae. Paano bang binabalutan mo na siya? I mean, parang inaalis mo yung kanyang saplot, nagkakasala ka ng pangangalo niya. Yun po yun. Tumingin ka lang sa kapwa mo na talagang grabe, nagkakasala ka na. Yung grabe na parang gusto mo siyang saktan. Okay? Kasi yun po yun, iniisip ng mga tao, bakit ka na masamang tumingin? Baka may plano kang hindi maganda. Diba? Tingnan mo lang isang lalaki, ba't ka ganyan tumingin? Gusto mo, away o gulo? Diba? Sabihin yun po yun, kaya ingat po tayo sa ating mga pinapanood, lalo mga young people, hindi lahat na napapanood ay tama. Di ba? Kung ano yung napanood natin na nagkakaroon, excuse me po, kung nakita natin nagkakaroon ng kissing scene sa TV, akala natin ay tama, maganda. Di ba? Kaya maraming, excuse me uli okay lang po, maraming nabubuntis dahil sa napapanood. Kala nila tama. Kala nila maganda. Okay? Nung araw kasi kapag ang babae kinasal, sabi nung kasabihan, nag-aantay ng kabilugan ng buwan. Yun ang kasabihan. Sabi nila. Pero ngayon, kakasal, bilog na ang tiyan. Kabuwanan na, nakalulungkot. Wala na yung what? Wala na yung purity. Kaya nga sabi ng Bible, keep thyself pure. Panatilihin nating malinis ang ating sarili. Yung mga binabasa natin ay nakasisira din ng ating isipan. Yung mga dyaryo, yung mga magazine, di ba, sisirain yun. Ingat po tayo. Pagka yun ang nabasa natin, narinig natin, gina-apply na natin. Doon naglalaro yung masamang kaisipan na ginugulo ni Satanas sa atin. Okay? Kaya nga ingat po tayo bilang mananampalataya, bilang Kristiyano, yung ating isipan ay battlefield ni Satanas. Okay? And then number 4, our motive will be judged. Okay? Yung ating motibo, hangarin, ay hahatulan ng Panginoon. Sa pagbibigay, anong motibo mo? Bakit ka nagbibigay para sa gawain? Tandaan po natin, giving without love is what? Giving without love is what?
Useless. Yung magbibigay ka na wala yung pag-ibig mo, baliwala yun. Dapat pag nagbibigay ka, nandun yung tuwa, nandun ang pag-ibig, kaya ka nagbibigay dahil utos ng Diyos. Kaya ka nagbibigay dahil mahal mo ang Diyos, mahal mo ang gawain ng Diyos. Hindi, kaya ka bibigay. Di ba? Nakasimangot ka. Hindi po dapat ganun ang ating ugali kapag ka nagbibigay tayo. Kaya ako magbibigay kasi babalik ng Diyos. Yung ng doble tigit. Totoo yun. Pero hindi dapat ganun ang rason kung bakit ka nagbibigay. Tama? Totoo yun ang pangako ng Diyos. Pag nagbigay ka, dodoblehin ng Diyos. Doblehin man o hindi doblehin ng Diyos yung kanyang promise, magbigay ka pa rin kasi utos ng Diyos yun. Tama sana yung ating motibo sa pagbibigay. Maging sa pag-awit. Ang motibo mo ba sa pag-awit para ano? Para iparinig mo yung magandang boses mo? Para ipakita mo yung magandang damit mo? Mali po yun. Tandaan po natin ang inaawitan natin ng Diyos. Hindi ka nagpapakyut para umawit. Kaya lahat ng ating motibo dapat ay tama. Sa pagsamba, dapat tama rin ang motibo mo. Okay? Sa pag-aakay ng kaluluwa, dapat tama din ang ating motibo bilang Kristiyano. Kaya nga, sabi ng isang tao, kung ginagawa natin ng buong puso ang ating gawain ay pinagkatiwala ng Diyos sa atin, ito po ay may gantimpala. Kung ginagawa natin mali yung ating motibo, sayang. Sayang. Kung mali yung ating motibo sa paglilingkod, sa pagbibigay, sa pag-awit, sa pagsamba, kung mali yung ating motibo, sayang. Okay? Tayo yung talo. Sabi po ng Bible, tayo yung lugi. Okay? Yun po yung katotohanan. At sabi po ng Bible, mayroong mga ilang tao na kaya sila naglilingkod ay dahil sa what? Para makilala. Para sumikat. Para makamit yung minimiti. Katulad ni Judas. Pinili siya ng Diyos para maging disipulo. Anong dahilan? Bakit siya sumama? Kay Kristo. Anong kanyang motibo? Ano ba papel ni Judas sa pagiging disipulo? Treasurer siya. Anong nasa puso niya? Akala niya pag sumama siya kay Kristo, yayaman siya. Kikita siya. Mali yung kanyang motibo sa pagsama. Di ba? Pag mali ang motibo mo sa paglilingkod sa Diyos, wala kang gantimpala. Kaya itama natin yung ating motibo sa paglilingkod sa Diyos para hindi po masayang. Pero kung tama yung ating motibo, wala tayong dapat ikatakot at ikahiya. Amen? Yun po ang pinakamaganda. Sabi nga nung aking mensahe nung nakaraan nagpunta ako, ang nilalaman ng puso ay mas mahalaga kaysa magpasikat ka lang. Okay? Di ba? Merong 3 klase ng pagbibigay ng lugod. 3 kinds of what? Pleaser. Yung man's pleaser, nagpapasikat sa tao. Para ano? Para hangaan siya at makilala at kumita. Yun ang tinatawag natin man's pleaser. Yung self-pleaser na tinutukoy, itaas ang sarili, mapuri at nagiging mayabang siya. Okay? Yun po yung tinatawag nating self-pleaser. Walang ibang magaling kundi siya. Walang ibang mahusay kundi siya. Yun po yun. Yung mga taong self-pleaser. Pero yung God-pleaser, sa lahat ng kanyang ginagawa, Diyos ang natataas, napupuri at nakikilala. Hello? Yun po yung pinakamagandang mensahe na sinabi ng Biblia. Lahat tayo, pag gumagawa sa Panginoon, natataas ang pangalan niya, hindi yung ating sarili. Hello? Diba? Pakatulad po ni Haring Nebuchadnezzar. Sabi niya, itong Babylonia kaya natayo dahil sa akin. Dahil sa aking talino, dahil sa aking kakayanan, dahil sa aking lakas. And then, sabi ng Bible, pinitik ng Diyos ang taong ito. Dahil wala sa eksena ang Diyos. Ano nangyari sa kanya? Nawala yung kanyang katinuan. Pinitik ng Diyos. Kasi lahat ng bagay na gawa niya, sabi niya, sa kanyang sarili. Kaya pinitik ng Diyos yung kanyang kaisipan, nawala, panandalian. Alam niyo kung ano nangyari sa kanya? Nakisama siya, lumabas siya mula sa kanyang palasyo, namuhay siya na parang
na parang what? Hayop. Kumakain siya ng pagkain ng mga hayop dahil sa kanyang kayabangan. Sino author ng kayabangan? Sino author ng kayabangan? Si Lucifer. Kalahat ng mayabang, kay Lucifer. Hello? Huwag tayong maging mayabang. Ang sabi ng Bible, be humble. Always. James chapter 4, verse 10. Humble yourselves in the sight of the Lord, and He shall lift you up. Sabi po ng Bible, magpakababa ka sa paningin ng Diyos at Kanyang itataas ka. Hindi mo kailangan sumipsep sa iyong boss para maangat at ma-promote. Ang Diyos ang nagpo-promote. Hello? Just wait patiently. Ang sabi po ng Bible. Yun po ang katotohanan. Hindi mo kailangan sumipsep. Sa bossing mo para umangat at umasenso, kailangan mo lang naunahin ng Diyos. Sabi ng Bible, but seek ye first the kingdom of what? God and His righteousness, and all these things shall be what? Added. Hello? Kung merong pag-una, may serbisyo na ginagawa ang Kristiyano, hindi ka kakalimutan ng Diyos. Hello? Yun po yun. Kaya lahat tayo bilang Kristiyano ay haharap sa Diyos. Kamusta na yung paglilingkod natin? Totoo ba yung ginagawa natin para sa Kanya? Kamusta na yung ating kaisipan? Ginugulo ba ng kalaban? Kamusta na yung motibo natin? Itama natin lahat yan. Kasi useless lahat kung ang motibo mo ay para magpasikat, nakalulungkot yan. Haharap tayo sa Diyos. Sana sa pagharap natin sa Diyos, hindi tayo nakaganon. Dapat sa pagharap natin sa Diyos, naka-straight body tayo. Tama? Tama ba yon? Sa palagay nyo kaya, tayong lahat ay hindi mahihiya sa pagharap natin sa Diyos. Bakit ba tayo haharap sa Diyos? Kristiyano, bakit kayo haharap sa Diyos? Magbibigay sulit. Doon babatayan ng Diyos yung reward na ibibigay sa inyo. Hello? Sabi po meron ako nabasa sa libro, no cross, no crown. No fame, no gain. Kung walang hirap, okay? Walang pakinabang. Tama ba yan? Kung walang sakripisyo, walang korona. Lahat ng Kristiyano pupunta sa langit, pero hindi lahat ng Kristiyano tatanggap ng gantimpala sa Diyos. Kung wala kang ginawa, sa harapan ng Diyos, huwag kang umasa na tatanggap ka ng korona para sa Kanya. Yun ang dahilan kung bakit magbibigay sulit ang bawat isa sa atin according sa ginawa mo dito sa lupa. Kaya pag gagawa tayo, pag-igihan na natin, hello, pag-igihan na natin, pagbutihan na natin, maging seryoso na tayo. Huwag tayong magbibiro sa gawain ng Diyos. Hello, hello. Pag nagbiro kayo, sayang po. Sayang. I'm sorry to say, sayang. Yung word na sayang, sayang. Kasi lahat ng ating gawa ay dadaan sa apoy. Dito tayo. Dadaan sa apoy yan, lahat. Pagka nasunog, lugi ka. Pero pag hindi nasunog na natili, may reward ka. Sigurado tayo, may reward tayo pagdating sa langit. Taas nga kamay. Nahiya sila. Talaga nakakahiya kasi hindi pa kumpleto yung ginagawa natin sa Panginoon. Kaya dito pag-igihin na natin bago tayo pumunta sa langit. Bago tayo kunin ng Diyos. Sana lahat tayo, no? Lahat tayo papanig sa langit. Hello, pupunta sa langit at hindi mahihiya sa pagharap sa Diyos. Huwag tayo mahiya sa pagharap sa Diyos kung tama yung ginagawa natin. Tayo po yung manalang. Ama naming Diyos, salamat po sa iyong salita. Salamat po sa iyong paalala. Tunay na nabuksan ang aming puso para sa aming pag-aaral na ito. Marami po sanang natutunan ng bawat isa sa amin. At alam namin na hindi po sayang yung aming pagsaserbisyo sa iyo at sa aming pagharap sa iyo. Huwag po kaming matakot, huwag po kaming mahiya. Kung ginawa po namin ng tama yung aming pagsaserbisyo sa iyo.
Salamat po, Ama, sa hamon at sa challenge na aming napakinggan. Nawa ito po ay magbigay aral sa amin at i-apply po namin sa aming buhay at ituro po namin sa iba. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Is there any question? Meron po kayong tanong? Okay lang? Okay na. Salamat po at magandang umaga po. Pagpalain po tayo ng Diyos.